Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakalapit na. Napakalapit na ang ating inaabangan na pag-ayuno natin upang sa gayon ay mag-ipon naman tayo. Magtanim tayo ng marami. At ito ay haharbisin natin. Alhamdulillah, napakaraming biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tingnan ninyo mga kapatid, maliwanag ang napakalakas na hadith na sinabi ng propeta, ang sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan wa ihtisaban, bilang pananampalataya sa Allah at upang matamo ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, alam natin ang pinakadiwa ng pag-ayuno ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabi natin na at-tarbiya ar-ruhiyya wa tazkiyatun nafs. Ito yung pangangalaga, pangangaral, pagtuturo sa ating kaluluwa at paglilinis sa ating mga sarili. Nililinis ang ating mga puso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan na, ibig sabihin, upang ating matamo ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nililinis ang ating puso na upang ating matamo ang tinatawag na pagtitiis. Kung tayo'y abusado, kung tayo'y madali magalit, kung tayo'y madali mapikon, ay ibig sabihin sa pamagitan ng buwan ng Ramadan, dapat ay matutunan natin ang tinatawag na pagtitiis. Nililinis ang ating sarili sa pamagitan ng tinatawag na husnul khuluq, ibig sabihin ay ang mabuting pag-uugali. Yung mabuti na ipapakita natin, na bukal sa kalooban natin kung medyo masama ang ating mga intensyon, ang ating mga ugali, ang ating mga pananalita, ngayong pagdating ng buwan ng Ramadan, alhamdulillah. Kasi matraining tayo na upang ibig sabihin gampanan natin ang pagiging Muslim natin na tayo ay may takot sa Allah, mapagtiis at ibig sabihin malinis dahil ibig sabihin tayo ay mabuti ang ating ugali. Gayon din na ibig sabihin pagpapasinsya, no? Pagpapasinsya natin sa ating kapwa na nagkamali. Yan ang ibig sabihin na paano natin pangaralan, paano natin turuan ang ating kaluluwa, paano natin linisin ang ating mga sarili, lalong-lalo na ang ating mga puso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysa ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim." Ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa hadith na ito na muttafaqun alayhi na pagkasunduan ni na Al-Bukhari at Muslim, idza kana yawmu sawmi ahadikum, kapag ang isang araw na nakatalaga sa inyo, nag-ayuno ang isa sa inyo, isang araw na nag-ayuno ang isa sa inyo, fala yarfuth wala yaskhab, ay huwag magsalita ng masama, yung malaswa, masamang pananalita, walang kwenta na pananalita, wala yaskhab, at huwag tumaas ng kanyang pananalita, huwag sumigaw. Fa in sabahu ahadun, at kapag mayroong isang tao na magmura sa kanya, magsabi sa kanya ng masama, magsabi sa kanya ng pagmumura, panginginsulto, aw qatalahu, o kaya ay makipag-away sa kanya, makipag-away ang tao na yan sa kanya, falyakul inni saim, at ang sasabihin niya, katotohanan na ako ay nag-ayuno. Kaya sinabi natin na, ibig sabihin, tinuturuan ang ating kaluluwa, nag-aaral, pinapangaralan natin ang ating kaluluwa at nililinis natin ang ating mga sarili sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging matiisin, pagiging mabuting ugali, at saka pagpapasinsya sa nagkakamali. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakadiwa, mga kapatid, na makikita natin sa banal na Quran, sa Suratul Baqarah, na madalas natin ito naririnig,
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Napakaliwanag ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. O kayong mga nananampalataya, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mga nananampalataya. Kutiba alaykumus siyam, iniatas, ipinag-utos sa inyo ang pag-ayuno kama kutiba alal ladzina min qablikum, katulad ng pag-atas o katulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng tinatawag na takwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Amir bin Abdullah, napaiyak siya. Baka Amir bin Abdullah, siya ay napaiyak fi maradihi alladhi mata fihi, sa isang araw na nagkasakit siya at yun na ang ikinamatay niya na sakit. Bukaan syadida ng matinding pag-iyak. Sobra ang kanyang pag-iyak. Faqila lahu, ma yubkika ya Aba Abdullah. Sinabi sa kanya, may nagtanong sa kanya, ano ba ang kinaiiyak mo? Ano bang dahilan? Bakit ka umiiyak? Qala ayatun fi kitabillah. Isang talata, sabi niya, sa banal na Quran, kung bakit ako napapaiyak. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, tanging ang tatanggapin lamang ng Allah. Kasi hindi natin alam, gumagawa na tayo ng anumang mga gawain, no? Nag-ayuno na tayo, nagdarasal na tayo, namimigay na tayo, lahat ay ginagawa na natin. Pero anong sabi ng Allah? Na ikinaiiyak ni Amir bin Abdullah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tanging ang tatanggapin lamang ng Allah ay yung mga muttaqin, yung mga mayroong takwa. Yung nakamit niya, nakuha niya ang tinatawag na diwa, pinakadiwa ng pag-ayuno ay yung takwa. Pagkatakot sa Allah, dito sa ating puso. Nag-ayuno ka nga, nagdarasal ka ng tarawih, nagdarasal ka ng qiyamul layl, halos lahat nagbabasa ka ng Quran, pero ang utak mo, ang iniisip mo, ang sarili mo, walang pinaplano, kundi paano mangungurakot, paano makakuha ng pera, saan naman pupunta para makakuha ng pera na gagamitin kung ano-anong mga pangalan, mga organisasyon para sa pangungurakot para sa sarili mo. Paano mo makuha yung posisyon ng iyong kapwa? Paano ka makapasok doon sa ilalim para mamaya-maya doon ka na, ikaw nang nasa taas? Kaya nakakatakot, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Si Umar bin Abdulaziz, laysa taqwallahi bi siyamin nahari wala bi qiyamil layl, walakin na taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Si Umar bin Abdulaziz, na hindi sabi niya ang pagkatakot, yung diwa, yung pinaka-purpose, yung takwa, hindi sabi niya yung pagkatakot sa Allah ay bisiyamin nahari wala biqiyamil layl. Mag-ayuno ka na araw-araw, mag-ayuno ka na, wala ka nang absin. Magdarasal ka na ng gabi, wala ka nang absin. Hindi ka na natutulog. At paghaluin mo pa, mag-ayuno ka, magdarasal ka ng gabi, lahat ng mga gawain gagawin mo. Pero nakakatakot kasi doon sa ilalim pala, mayroon ka palang mga underground na iniisip. Habang nagbabasa ka ng Quran, yung utak mo doon lumilipad, hindi para sa Allah. Nagdarasal ka, yung utak mo doon, papaano ka makakuha? Papaano ka makadaya? Papaano mo makuha? Papaano mo madown? Minsan nga, inisip mo, papaano mo masira ang iyong kapwa? Gagawaan mo ng mga diplomasya na pamamaraan, masisira mo ang iyong kapwa na tumatahimik. Masisira mo kasi natatakot ka na baka mamaya siya ang magiging ganon, siya ang makapalit, siya ang ganon. Yan ay mga maruming pag-isip na hindi nakukuha ang diwa ng pag-ayuno pag hindi natin, ibig sabihin, matigilan ang mga ganitong mga sistema sa ating mga sarili. Hindi natin nakuha ang pinakadiwa ng pag-ayuno. Na ibig sabihin, at tarbiya ar-ruhiya wa tazkiyatun nafs, ang pangangalaga sa sarili, pagtuturo sa kaluluwa, pangangalaga, pangangaral sa kaluluwa at sa kapaglilinis sa ating mga sarili. Paano natin nasabi na nakuha natin ang pinakadiwa? Kaya si Umar bin Abdulaziz, hindi ang takwa, yung pagkatakot sa Allah, ay ibig sabihin ay mag-ayuno ka na
at saka magdasal ka na ng gabi, hindi ka na matutulog, hindi ka natitigil, at saka paghalo-haluin mo pa yan, ang dalawa na yan, kung ano ang gagawin mo. Subalit ang taqwallah, makikita natin na nakuha natin ang diwa, ang taqwallah, ang pagkatakot sa Allah, tarku ma haramallah, ay iiwanan mo ang mga ipinagbabawal ng Allah. Malaki man ito o maliit, iiwanan mo ang mga ipinagbabawal ng Allah. Wa ada'u maftaradallah, at gagawin mo ang anumang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan na magtatagumpay, man zakkaha, ang sinumang tao, nilinis niya. Man zakkaha, nilinis niya ang kanyang sarili. Tazkiyatun nafs, nilinis niya. Qad aflaha man zakkaha, nilinis niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso. Wa qad khaba man dassaha, at katiyakan na mabibigo na, sabi ng Allah, ang sinumang tao na hindi niya nilinis ang kanyang sarili. Ibig sabihin, niligaw niya ang kanyang sarili na patuloy na gumagawa pa rin ng ibig sabihin ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sikapin natin na maturuan natin, mapangaralan natin ang ating kaluluwa at sikapin natin na malinis natin ang ating mga sarili sa pamamagitan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pagdating ng buwan ng Ramadan, mga kapatid, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.